Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Castro bilang isang palace press officer, di ba dapat siya lang ang tagapaghatid ng impormasyon sa taong bayan na nanggagaling sa presidente? Di po ba ganyan ang trabaho niya? Ang trabaho mo, Claire, sasabihin ko sa iyo para maintindihan mo hindi namin kailangan ng opinion mo dyan. Hindi namin kailangan kung ano ang naiisip mo at kung ano ang palagay mo o kung ano yung point of view mo, punto de vista mo, o haka-haka mo, o paniniwala mo, o hindi mo paniniwala, wala kaming pakialam dyan, Claire, dinidiretsa kita. Wala kaming pakialam kung ano ang nasa sa isip mo, Claire. Narariyan ka, binabayaran ka namin dyan, kinuha ka ni Bobong Marcos upang ihatid sa amin kung ano ang opinyon, ang saloobin, ang tinatawag nating mga gustong mangyari ng presidente ng kanyang opisina. Ano ba ang palagay niya sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bayan? Yan ang trabaho mo dyan, Claire. Pagkitawag nga si Bobong Marcos, sabihin mo sa kanya, i-explain niya kay Claire kung anong trabaho niya. Sabi daw niya, oo, minsan, ito po minsan daw, ito po, pakinggan natin And good morning, Pilipinas. Pakinggan natin. All right, in your first few days as Palace Press Officer, your words have not come without a Pakinggan po bite. natin. Just to set the tone of this interview, do you represent the President's views when you speak? Sabi po ni Gretchen Ho, isang crush natin, sabi niya, do you represent the President when you speak? Nire-represent mo ba ang Presidente? Which is dapat yun ang trabaho mo, Claire. To represent the President. Para sabihin sa amin kung ano ba ang standing ng Presidente, kung ano ba ang saan siya ba tumatangan sa mga isyu ng bayan, at kung ano ang palagay niya, ang kanyang tinatawag nating order. Kung ano ba ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay na nangyayari, at kung ano ang kanyang mga proyekto, programa, o kasagutan sa mga issue, wala kaming pakialam, Claire, kung anong palagay mo, opinion mo, dahil hindi ka presidente. Ang trabaho mo dyan ay maghatid sa amin ng impormasyon na nanggagaling sa presidente. Wala kaming pakialam kung anong naiisip mo, opinion mo, wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin, kaya binabayaran ka dyan, ay upang maghatid sa amin ng balita kung ano ba ang palagay ng Pangulo sa mga nangyayari. Halimbawa, nangyayari dun sa follicle test. Yung hair follicle test, ayaw niya. O i-explain mo sa amin kung ano sa loobin ng Pangulo dun. O patungkol naman dun sa kay Marbil na sinabi niya na hindi naman sila adik. Sila ay, hindi sila mga adik. O i-explain mo sa amin yon kung anong palagay ng Pangulo dun. O halimbawa, yung 20 pesos na bigas. Kailan ba mangyayari yung 20 pesos na bigas? O i-explain mo sa amin yun, tanungin mo ang PBBM kung ano bang palagay niya doon.
Wala kaming pakialam kung ano yung palagay mo, opinion mo, reaction mo. Wala kaming pakialam dyan. Hindi sabihin mo yan doon sa vlog mo. Pero pag naririyan ka, dapat nire-represent mo ang presidente ng 100% dahil yan ang mandato mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Ito, pakinggan po natin. Some of them, yes, but some of them are, of course, opinion as a palace press officer. Oh, tingnan mo. Ano ka ba dyan? Meron kang lisensya para magbigay ng opinion? Para magbigay ng ano ba to? Alam ba niyang trabaho nito? Ano ba to? Ito ba press spokesperson ka ng Pangulo? Yun. Ibig sabihin ng spokesperson, kung ayaw niyang magkaroon ng spokesperson, katulad ng Pangulong Duterte, gusto ni Bongbong Marcos siyang magsalita sa sarili niya, okay lang yun. Pero dapat, ang sinasabi mo, Claire, ay lahat yan isang ayon ng Pangulo. Hindi niya pwedeng baligtarin balang araw ang sinabi mo. Katulad ng sinabi mo, nagpa-plant ng evidence ang Pangulong Duterte, yun ba ang pananaw o opinion ni Bongbong Marcos? Na naniniwala siya na nagtatanim ng ebidensya ang Pangulong Duterte? Ha? Pangulong Duterte, susumbong ko to. Sabi niya, nagtatanim ka daw ng ebidensya. Anong gagawin natin dito? Kailangan may gagawin tayo dito. Pag ano yun, libel yun. Walastik ka, Claire. Lawyer ka ba? Lawyer ka? Mag-vlog ka na lang. We have to tell to the people, since that is the order of our president, to tell to the people that we need to distinguish what is fake news and what is the truth. Anong what is fake news and what is the truth? Ba, sino ba kayo? Sino ba kayo para magsasabi sa amin kung ano yung fake news saka hindi fake news? Alam mo, vlogger Claire, hindi mo pwede sabihin sa amin, yung GMA7, hindi fake news yan. O yung si Reaction TVPH, hindi fake news yan. Paano mo ako tatawagin fake news? Hindi naman ako newscaster. Hindi naman ako journalist. Nagre-react ako, nagbibigay ako ng sarili kong opinion. Kung tama yun para sa'yo, edi goods. Kung hindi tama yun para sa'yo, ibig sabihin yung opinion ko, hindi ka sang-ayon. Pero hindi naman ibig sabihin yung opinion ko ay balita yun. Naintindihan mo yung Claire? Ang reaction ko sa ginagawa mo ay hindi balita. Yun ay reaction ko yun. Ngayon, yung mga ka-reaction ko dyan, kung katulad ng kanilang sentimento at reaction, katulad ng reaction ko at opinion ko, edi mga ka-reaction sila. Pero halimbawa, hindi ka sang-ayon sa aking reaction at opinion, hindi mo pwedeng sasabihin na fake news ang sinasabi ko. Dahil hindi naman balita yung sinasabi ko. Hindi ako nagbibigay ng impormasyon. Ito po nangyari doon, ganyan po nangyari, meron pong bumangga sa sakyan, ganyan po nangyari doon, ito po, ganyan po, sinabi ni Claire, sabi po ni Claire, bobo siya, sabi po ni Claire, tanga siya, maniniwala sa akin. Hindi, di ba? Di ba? Kasi hindi naman ako newscaster, hindi naman ako journalist, nagre-react ako, vlogger ako. Di ba? So yung sinasabi ko dito, Claire, hindi mo pwedeng sasabihin na ito ay mga fake news. Unang-una, in the first place, tinagalog ko tapos in-English ko pa para maintindihan mo. Unang-una, in the first place, mantakin mo yan. Unang-una, in the first place, second place, third place, fourth place, ikaw, Claire, pangilang place ka? Di ba mga reaction? Explain ko kay Claire Castro. Unang-una, Claire Castro, in the first place, hindi kami journalist at hindi kami newscaster. Hindi kami mga reporter. Mga vlogger kami na sinasabi namin kung ano yung aming mga reaksyon. Anong palagay namin. Pero hindi ibig sabihin nun, balita yun. Di ba? Mantagin mo yan, Claire Castro. Mas matalino pa sa'yo si Reaction TVPH. Ibig sabihin, to distinguish the fake news and the non-fake news, ibig sabihin, dapat kang manood sa GMA, ABS-CBN, lahat ng mainstream media. Sila lang naman na nagdadala ng balita, hindi naman kami. Nagre-react lang naman kami sa mga binabalita ninyo eh. Malinaw ba yon, Claire? Malinaw yon? So, ibig sabihin, yung sinasabi mong to distinguish the fake news and the real news,
Yung hindi fake news, ibig sabihin hindi kami kasama sa mga mga accountable dyan, yung mga mananagot dyan, hindi kami kasama dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Ngayon, sinasabi mo, nagbabalita ako dito, tanga ka. Ngayon, sinasabi mo, kung fake news ako, malaking tanga ka. Dahil hindi ako newscaster, hindi ako journalist, at hindi rin ako reporter. Vlogger ako, yan o, basahin mo, Reaction TVPH. Nagre-react ako. Diba, katulad yun, nagre-react ako sa sinabi mo. Lahat pala ng sinasabi mo, ay hindi pala lahat na sinasabi mo ay nire-representa mo ang presidente. Yung iba pala ay opinion mo lang. Ay mag-vlog ka na lang, huwag ka nang magtrabaho dyan bilang Undersecretary Claire. Mali yung interpretasyon mo sa trabaho mo. Lawyer ka? Abogado ka? Hindi mo naiintindihan yung trabaho mo, Claire? Ang trabaho mo para bigyan kami ng impormasyon kung ano ang opinyon, kung ano ang gustong mangyari ng presidente, kung ano ang naiisip ng presidente, kung anong plano ng presidente, kung anong reaction ng presidente sa mga nangyayaring issue sa ating bayan. Yun lamang dapat ang ibinibigay mong impormasyon sa amin. Wala kaming pakialam sa iyong opinion at reaksyon. Punta ka dun sa channel mo. Doon yung mga katulad mong nagre-react at nagbibigay ng opinion sa channel mo at nagko-comments doon ng mga viewers mo, sila dapat ang kausapin mo. Pero pag nandyan ka sa Malacanang at nagsasalita ka in behalf of the President, hindi namin kailangan ng opinion mo at reaction mo. Yung personal opinion mo, wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin kung ano ang sasabihin ng Presidente, kung ano ang kanyang mga tinatawag na plano o kanyang mga proyekto o kanyang mga sambitla sa mga isyung pang-international man yan o pang-lokal. Sabihin mo sa amin. Yun ang gusto namin. Halimbawa, sinabi ko na nga sa iyo, pinatatanong ng taong bayan, mahal na Pangulo, kayo daw po ba ay bangag at adik? Pwede daw po ba kayo magpo-pollical test? O tapos, bumalik ka sa amin, sasabihin mo kung ano yung sinabi ng Pangulo. Huwag mong pakikialam si Madam Inday Sara sa kanyang mga sinasabi. Na hindi naman pala yun ang pananaw ni Bobong Marcos, hindi naman pala siya kumikibo eh. Diba, hindi naman daw siya kumikibo doon sa sinabi ni Vice Presidente patungkol nung sinabi niya may karapatan kayong magalit. Hindi naman pala kumibo si Bobong Marcos eh. Bakit mayroong impormasyon kang binigay sa taong bayan? Sino ngayon nagmi-mislead? Sino ngayon ang malinformation, misinformation, tsaka disinformation? Sino nagbibigay ng mga impormasyon na hindi naman pala nanggagaling sa Presidente? Yan ay haka-haka, kuro-kuro, opinion mo lamang, Claire, at wala kaming pakialam sa mga yun. Kaya kung yun lang ang sasabihin mo sa susunod, maigi pa, Claire, manahimik ka na lang, hindi namin kailangan ng opinion mo. Kailangan namin ng impormasyon na nanggagaling kay Bobong Marcos. Di po ba mga ka-reaction? Naintindihan ba kaya ni Claire Castro ang kanyang trabaho? Naintindihan kaya ni Claire Castro kung bakit nandiyan sa Malacanang? Para mag-vlog ka dyan? Para sabihin mo kung anong opinion mo? Na hindi naman yan yung naaayon katulad nung tinanong kanila. Ang sinabi mo patungkol sa SIM card, hindi mo naman pala alam magsimulang umpisa hanggang huli, hindi mo pala alam kung anong pinag-uusapan ninyo. Lutang ka rin. Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, nag-hire sila ng isang vlogger para mag-vlog dyan sa Malacanang at pag-usapan natin ang taong ito at malihis ang tunay na issue ng bayan. Katulad ng issue na ito. Gusto nilang makalimutan natin na hindi. Pag-usapan natin ngayon to. Pag-usapan natin ngayon to. Ito pakinggan po natin ha. Sa oral arguments kahapon, kaugnay sa mga petisyon na tutol sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth pabalik sa National Treasury, tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para pondohan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Partikular na binanggit ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project na lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. The PGN Bridges Project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea.
in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Tinanong din ng mahistrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? there is nothing to spend for if the project has not even started. Muling tinanong ni Lazaro Javier Siguevara kung wala pang nagasto sa loan, bakit kailangan pang ilipat ang pondo ng PhilHealth para rito? Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdagang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nangako naman ang Solje na aalamin nila ang detalye hinggil sa issue na ito. Itutuloy naman ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa March 4 ng alas 2 ng hapon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandig. Yun, Claire, dapat yun ang itanong mo. Kala mo siguro, Claire, mga bobo ang Pilipino. Akala ninyo sa Malacanang mga bobo kami. Mantagin mo yan, Claire. Ito ang issue ng taong bayan ngayon, Claire. Makinig ka, ha, vlogger Claire. Makinig ka. Hindi ko sinabing putang ina ka, hindi ko sinabi yun. Makinig ka, napapaputangin na lang ako sa nangyayari sa bayan natin. Makinig ka. Ano bang ginawa nila doon sa 179 ba yun? 0.49 billion? Doon sa Guimaras Bridge. Bakit nila nilagay ang pera ng PhilHealth doon? Ay fully funded naman pala yun. Yung ba, vlogger Claire, ay nakakaputang ina? Yung ba, vlogger Claire, ay nagano ka kasi, nagtatali-talinuhan ka dyan eh. Aamunin kitang 101 yun eh. O diba, aamunin kitang 101 kung aabot ka, kung ubra ka sa akin sa debate. Huwag mo sabihin abogado ka, hindi ako abogado. Di po ba mga ka-reaction? Mantagin niyan, kukuha sila ng, babayaran nila ang isang katulad ni vlogger Claire ng pera ng taong bayan na pera natin, na taxpayer money, na ang sasabihin lang pala niya sa Malacanang ay sarili niyang opinyon. At hindi opinyon ng presidente, hindi 100%. Sarili niyang opinyon, hindi niya, minsan nagbibigay siya ng impormasyon na hindi naman nire-represent ng Pangulo. Ibig sabihin, sarili niyang opinyon yun. So magkamali man siya, walang pakialam ang presidente. Kahit siya ay press officer ng Malacanang. Hindi po ba mga ka-reaction? Hindi po ba katangahan yan sa parte ng Malacanang na meron silang isang opisyal dyan na nagsasalita ay ayon sa kanyang opinyon, hindi yun ang nire-represent ng presidente. Mantagin po ninyo yan. Siguro ako ang Pangulo, umalis ka dyan. Hindi ko pinapasabi yan. Ba't nagdadadada ka ng ganyan? Mali yan. Di ba? Tanggalin yan. Bitbitin yan palabas. Ba't ganon? Di ba abogada yan? Bakit hindi niya alam ang trabaho niya? Bakit nagsasalita siya ng kanyang sariling opinyon? Hindi siya nagsasalita na ayon sa aking opinyon at ayon sa aking patakaran. Oh. Di ba mga ka-reaction? Hindi ba nakakahiya yan sa palasyo? Hindi ba nakakahiya yan kay Bobong Marcos? Kumuha siya ng vlogger, ngayon nagbablog siya sa Malacanang. Wala, stick naman talaga ang gobyernong ito, no? Basta't pagtanggol mo lang siya ng pagtanggol, mag-vlog ka lang na ayon sa kanila, magkakaroon ka na ng pwesto dyan sa Malacanang. Magiging undersecretary ka na katulad ni Claire Castro. Pero kung tutuusin, mas magaling pa ako dyan eh. Hindi naman sa binubuhat ko ang sarili kong bangko. Pero tutuusin sa mga isyu ng bayan, mas nauunawaan ko pa dyan eh. Di ba mga ka-reaction? Oh, ano ba yung isyu ng bayan ngayon? Mahal ang bilihin. Oh, lumalakas yung insurgency. Oh, di ba namamayagpag yung mga makakaliwang grupo dyan sa Kongreso? Di ba? Yan ang tunay na issue ng bayan ngayon. Pangalawang issue ng bayan, talamak na naman ang droga.
Sabi ni Marbil, hindi sila adik. O yan, nag-adik-adik sila. Sinabi kasi ni Marbil, hindi sila adik eh. Mantakin po ninyo yan, mga ka-reaction. Meron tayong gobyernong ganito. Ayan o, kumuha sila ng kanilang press officer. Nagsasalita siya ng sarili niyang opinion. At hindi yun nire-represent ng Pangulo. Ano yan? Di ba? Hindi ba katangahan yan sa parte ng palasyo? Hindi ba katangahan yan? Hindi na katangahan. Katarantaduan yan. Di ba? Hanggang kailan yung vlogger na yan dyan sa Malacanang? Di ba? Hanggang kailan natin babayaran yan? Hindi naman namin kailangan ng opinion mo. Wala kang posisyon sa gobyerno na kailangan magsalita ka ng sarili mong opinion. Didiretsahin kita, Claire Castro ha. Isa kang reporter. Ire-report mo sa amin kung ano sinasabi ng presidente. Wala kaming pakialam sa opinion mo. Wala kaming pakialam kung ano-anong nasa isip mo. At kung may isip ka o wala kaming pakialam. Kumuha ka ng impormasyon galing dyan kay Bobong Marcos, yun ang ibibigay mo sa tao. At kung anong standing ng Malacanang, kung anong standing ni Bobong Marcos sa issue ng bayan, wala kaming pakialam sa standing mo. Bilang isang simpleng mamamayan, hindi namin kailangan sa Malacanang kung anong opinion mo. Di ba? Ako ba babayaran ako ni Bobong Marcos kung anong opinion ko? Babayaran ba kami kung anong opinion namin katulad ng pagbabayad nila sa'yo? Eh di wow! Eh di magbigay na lang kami ng opinion dyan sa Malacanang, mababayaran pala kami. Sasahod pala kami sa aming opinion. Di ba binabayaran ka ba dyan para sa iyong opinion? Para magbigay ka ng opinion sa amin? Hindi namin kailangan ng opinion mo. Ang kailangan namin, ang opinion ni Bobong Marcos. Ang kailangan namin kung ano yung standing ng Malacanang sa mga isyu ng bayan, yun ang ihahatid mo sa amin. Di ba? Nandyan ka para magbigay ng opinion. Ba, sino ka ba? Presidential advisor ka? Ikaw ba'y presidential advisor? Hindi ka nga presidential, secretary na speaker, yung katulad ni Bersamin eh. Undersecretary ka lang eh. Tapos, nagtatali-talinuhan ka dyan, nagbibigay ka ng opinion mo. O di ba, mas mabuti pa lumayas ka dyan. Hindi mo pala alam ang ginagawa mo. Sa bagay, hindi mo naman kasalanan, diyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang. Kasi hindi mo naman kasalanan, inayar ka nila eh. Pero dito, tinutulungan ka namin, Vlogger Claire ha. Huwag kang mag-vlog dyan. Huwag kang mag-vlog, huwag kang magbigay ng opinion dyan. Huwag kang magbigay ng impormasyon dyan, hindi namin kailangan yun. Di ba mga ka-reaction? Tuloy natin ha. Well, I asked that question because our top story for today was the Vice President's remarks on Cebu indignation rally, asking people to express their anger towards the government. At sabi po ninyo, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. At sabi po ninyo na ito nga parang bordering baka inciting to sedition. I mean, are you looking at that angle? Is the Office of the President looking at that angle with the Vice President's remarks? Actually, when we informed the President of this remarks or comment of the Vice President in Cebu, he has no comment on that. He did not make any reaction on that. So what we are talking about now is the reaction on our part. Di ba? Ang presidente, wala siyang reaksyon. Wala siyang reaksyon. Wala problema yan. Hindi ako magre-react dyan. Hindi ako magre-react dyan. Wala naman, hindi naman inciting to sedition yun. Karapatan talaga ng tao na magalit kung gusto niya magalit. At karapatan ng tao na hindi siya magalit kung ayaw niya magalit. Karapatan ng tao na magbigay ng kanyang pakiramdam kung ano yung saloobin niya, kung ano saloobin niya. Tapos, mamaya-maya, merong statement si Vlogger Claire. Ito, pakinggan po natin. The reaction of the ordinary people. That the Vice President, being the second highest leader of the country, should not have said those words, considering that he's a leader, he's part of the government. He should not be encouraging people to get mad or to be furious to the government. He should be the one encouraging them to let's help the government and let's help together to lift up the government and the country.
Okay, so Diba? Naniniwala po ba kayo na hindi nagsalita si Bobong Marcos? O sabi niya, hindi, pero meron silang opinion. Let us help the government. Paano let us help the government? Yung government na yan, sila ay lumalaklak sa lahat ng kayamanan natin. Pati ginto, binenta. Oo. Pati yung pera ng PhilHealth na sana magagamit sa mga maralitang Pilipino, nilagay pa nila doon sa fully funded na bridge sa Guimaras. Bakit hindi yun ang yung bigay na impormasyon sa amin? Bakit hindi... Inaharap mo yung ginto, inaharap mo ang vice presidente kung ano yung statement niya, bakit hindi ka magbigay ng sarili mong kuro-kuro kung bakit nilagay ang pera ng PhilHealth na nagkakalaga ng 90 billion, umigit kumulang, doon sa tulay na fully funded pala ng Korea, ng Import-Export Bank of Korea na umigit kumulang 180 billion, kulang-kulang ng konti sa 180 billion pesos, na fully funded na at nilagay pa doon ang pera ng PhilHealth at naglagay pa sila ng additional 107 million in 2 years span. Bakit hindi yun ang ibalita mo sa amin kung ano ang palagay ni Bobong Marcos? Bakit yan ang binabalita mo sa amin? Hindi po ba mga kareaksyon? Mali po yun. Hindi po tayo dapat hindi natin dapat tatanggapin ang yung mga bagay na pananalita ni Claire Castro dahil si Vlogger Claire ay naririyan siya sa Malacanang bilang press officer, makipag-communicate sa presidente at magbigay ng impormasyon kung ano ba ang standing ng presidente sa mga issue ng ating bayan. Hindi yung kung anong kuro-kuro ng tao na to. Kaya dito mga kareaksyon, lalo pong lumalala ang usapan dahil nagbibigay sila ng opinion na hindi naman tatawagin nating official standing ng presidente. Katulad, sinabi ng presidente, ayaw niya ng impeachment, tinuloy nila ng impeachment. Ano yun? Di ba ibig sabihin nun? Gusto rin niya ng impeachment. Putangin lang yan. Di ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, kung patuloy tayo magpapabudol, ito, ang galing po niya ni Vlogger Claire, Ang galing ni Vlogger Claire. Narariyan siya sa Malacanang para mag-vlog. you will not be adding to General Torres' complaint on inciting to sedition and unlawful utterances. He complained about the former president's kill 15 senators' remarks. I mean, you're not going to add anything to that with this latest statement? As of the moment, there is no, order from the president. He is to that. All right. Speaking Siyempre, wala sa kinalaman doon. Basta gumalaw si Torre o ganon. Walang basbasang presidente doon. Sa bagay, alam niyo mga ka-reaction, it's all about survival. Naintindihan natin si Vlogger Claire. Vlogger Claire, huwag ka magagalit sa amin. Nagbibigay lang kami ng opinion at reaction sa mga ginagawa ninyo dyan sa Malacanang. Hindi ako galit sa iyo personally, Vlogger Claire. Galit lang ako na nagbibigay ka ng opinion mo na hindi naman pala yan ay official statement ng Pangulo. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito mga ka-reaction, mag-ingat-ingat po tayo sa mga lumalabas sa bibig ni Vlogger Claire. of orders, you are Palace Press Officer. Tell us all about your role and what is the difference between your role and Secretary Ruiz's role. Yes, when the president had this position or took his office, this office of the presidential spokesperson was abolished. So definitely, the president wants to be his own spokesperson. He will be speaking for himself. My mandate is just to explain, to expound whatever the pronouncements or directives of the president and of the palace. Okay. How did this position come to your lap? Because you were also, you are a lawyer and also a radio anchor. Paano po kayo na hikayat na sumali dito sa government ni PBBM? Actually, Gretch, hindi ako politikong tao eh. So, when they invited me to meet the president, nagulat din naman ako kasi siguro mga 2 weeks hindi pa ako umuoo eh. I did not
did not expect this. So until I talked to the president, we talked personally. I met him.